Sige po. Malaya po nating hanapin yung ating komportableng upuan at tayo po ay makakapakinig ng salita ng ating Panginoon. First Sunday of September. Ngitian nga po natin yung ating mga katabi. Maagang pagbati ng maligayang Pasko. Merry Christmas. Kasi nga po, pag nagsimula ng Burmat, talagang inaabangan na po natin ang Kapaskuhan. Amen. There is really a reason to celebrate and to be happy. Amen. Amen. Sige po. Dahil first Sunday po ngayon, umpisa ng buwan, meron po tayong bagong tema sa buwan na ito. Sabay-sabay nga po nating basahin. Christ's power is the answer, multiplying the harvest. At ang atin pong text ay makikita in Acts chapter 1 verse 8. Sige po, mamaya na natin basahin yun kasi yun din po yung text natin para sa ating katuruan. Sige po, pinamagatan pong empowered for the mission yung ating katuruan sa umagang ito. At hinango po sa ating tema, Christ's power is the answer, multiplying the harvest. Ang atin pong text, makikita in Acts chapter 1 verse 8. Sabay-sabay po nating basahin. Kung pwede pong mai-flash. Yan, Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po dyan, but you will receive, ulit nga po, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Yan. Makakatanggap daw po tayo ng kapangyarihan kapag ang banal na Santong Espiritu ay pumasa sa atin. At may purpose po yung kapangyarihan na yon para po magamit po natin sa pagiging witness for Christ. And when we say we will be witness for Christ, magiging witness daw po tayo in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mamaya, iisa-isahin po natin yan. Ano ba yung tinutukoy na Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth dyan? Now, for our introduction, sabi po dyan, the mission of God is vast, malawak, malaki, and often daunting. Ang ibig po sabihin ng word na daunting ay difficult or overwhelming, mahirap. Dahil nga po malaki yung mission ng Diyos at yung mission na ipinapagawa ng Diyos sa atin, ito po ay mahirap at overwhelming. At sabi po dyan, human strength and strategies alone fall short. Kung sa lakas lamang po natin bilang mga tao at kung sa mga kaparaanan lamang po natin, hindi po ito sasapat. Hindi po ito kakayanin yung mabigat na mission. But there's good news. Jesus provided the Holy Spirit power beyond ourselves. Dahil ibinigay po ng Diyos ang banal na Santong Espiritu, ito po ay magbibigay sa atin ng kapangyarihan para po yung mahirap, malaki na mission na yan ay magiging posible at magiging madali. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayong kaya nating gawin yung mission na yon dahil may kapangyarihan na ibibigay sa atin? Amen. Now, our key thought, sabi po dyan, through Christ and the Holy Spirit, we can fulfill our calling and multiply the harvest. Tandaan niyo po, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang calling. May pagkatawag ng Diyos. At meron po tayong mission. Whether you are an attendee, you are a worker, lahat po tayo, pare-parehas po tayo, pinagkalooban ng Diyos ng mission. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi naman ako manggagawa, kaya wala akong gagawin o wala akong mission. Lahat po ng tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Jesus, naging kanyang disciples, naging kanyang follower, lahat po tayo binigyan ng mission. Sige nga po, kalabitin mo po yung katabi mo. Sabihin mo, may mission ka. Lingunin mo ulit. Sabihin mo, may mission tayo. Oh, hindi lang siyang may mission na ikaw din.
Tayong lahat may mission. Ano ba tong mission na ito? This is the Great Commission. Mamaya malalaman po natin. On our number 1 point, the immense task before us. Anong ibig sabihin ng immense task? Ito po ay very large or extremely great. Napakalaki na gampanin. Meron pong inutos ang Diyos sa atin na malaking gampanin. Ano po ba ito? This is the Great Commission. And the Great Commission is global. Pag sinabi po natin global, across the world, hindi lamang dito sa Moonwalk, Don Bosco pala, hindi lamang dito sa Don Bosco, hindi lamang dito sa Parañaque, hindi lamang dito sa Metro Manila, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Naalala niyo po kanina, sabihan niyo yung katabi mo, may mission ka, may mission tayo. At ang mission na ito ay global. Naku, paano ba yan, Sister Divine? Paano ko makakapunta sa ibang bansa para magawa yung mission na yon? Mamaya, malalaman po natin. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, basahin po natin. This is the Great Commission. Yan, memorize na po nung iba kahit di pa nakikita. Matthew 28, verses 19 to 20, ang sabi po dito, the Great Commission. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw, Matthew 28, 19 to 20. Verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ano pong sabi doon? Go and make disciples of all. Again, go and make disciples of all nations. Lahat daw po ng bansa. Ano po ba yan? Don Bosco pa nga lang, yung luwang na, no? Lakarin mo nga lang ang Don Bosco, hindi mo po kakayanin siguro para magbahagi ng salita. Pero sa kapangyarihan na ibibigay ng Diyos sa atin, kakayanin po natin. At kakayanin din po natin to all nations. Amen. Amen. Pangalawa po, sharing the gospel and living as witness is beyond human ability. Dahil nga po, yung madalas nating kinukote, tao lang ako mahina ako hindi ko kaya Hindi naman po kasi talaga natin kaya kung sa sarili lang natin. Minsan, di ba, lagi nating naririnig na bilang mananampalataya, dapat magningning, mag-shine tayo. Yung hindi ka pa nagsasalita, para ka nang nagsasalita kasi nakikita na nila sa buhay mo. Pero minsan sasabihin natin, kasi mahina ako nagkakamali, nagkakasala. Because that's the truth. We are weak by nature. Ang tao mahina. Ang tao makasalanan. At hindi natin kakayanin kung wala ang pagsama ng Diyos. But praise God, dahil meron nga po ang pagsama ng Diyos at meron pang kalakip na kapangyarihan na ibibigay, ipagkakaloob. Amen. So, sharing the gospel and living as witness will no longer be difficult and hard kapag yung kapangyarihan na ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay mapapasa atin. Amen? Kaya pangatlo po ang sabi dyan, without Christ's power, we become weary. We become discouraged. And we become ineffective. Kapag daw po, next slide po, wala po yung kapangyarihan ng Diyos, wala po yung pagsama ng Diyos sa atin, mababahala po tayo, madi-discourage at magiging ineffective. Kagaya na lamang nito, we are tasked, inassignan tayo na gumawa, inassignan tayo na mag-evangelize. Sabihin natin, sige, Don Bosco muna kasi nasa Don Bosco tayo. Pero sabihin natin, hindi ko naman kaya, hirapan naman ako. O paano ba mag-share? Paano ba mag-evangelize? So kapag iisipin natin na hindi natin kaya, doon pa lamang nanghihina na tayo, magiging ineffective na tayo. Hindi na natin magagawa. Mag-share po ako ng experience and a testimony.
nasa Aurora po kami, syempre lagi naman yun yung paalala sa atin, lalo na sa mga manggagawa, for expansion and growth. Hindi lamang for the sake na may numbers kang may papakita na eto na kami, ganito na kami kadami. Pero yun po kasi talagang mission natin yung makabahagi ka ng salita ng Diyos, makapagbukas ng mga Bible study and life group. At marami ang lumalim sa Diyos, makakilala sa Diyos, lumalim sa pananampalataya. So, monthly and quarterly may may assessment. Ilan nang nabuksan na life group, ilan nang Bible study na nabuksan. So, andun dahil kami po ang tagapanguna, andun yung pressure na magbukas ng gawain. So, sabi ni Brother Joel, kasi nasa baryo po kami, yung church na sa bayan. Sabi ni Brother Joel, magbukas ka ng life group dito sa atin. Alam niyo yung pakiramdam na okay lang mag-Bible study sa iba pero kapag dun sa tahanan mo, dun sa lugar mo, di ba parang hirap sa mga kamag-anak mo. Sabi ko, alam mo naman lagi kasing ganito yung rason ko. Alam mo namang weakness ko yung evangelism. Okay na kung pang-pulpit ministry, yung magpapayag ka sa harap ng tao. Pero yung mag-evangelize ka talaga na one-on-one, na hayok ka, alam mo namang weakness ko yan. Laging yun yung rason ko, laging yun yung sinasabi ko. At ang sagot po ni Brother Joel sa akin, dyan pa lang, sinabi mo ng weakness mo, wala na talagang mangyayari kasi dyan pa lang, sinabi mo na hindi mo kaya. Nag-rely ka na sa sarili mo. Pero kapag ipapanalangin mo, sabi niya, ipag-pray mo. Nabigyan ka ng Lord ng kalakasan na makapagsimula, sasamahan ka naman ni Lord. So, pinag-pray ko po. Lord, hindi ko alam kung... At meron kaming inaay na kung saan magsimula. Meron kasi akong pinsan na teacher. Siyempre, minsan, strategize natin, no? Siyempre, pag teacher, may influence. May mga estudyante, may mga kaminggal na parents. Sabi niya, doon sa kanila tayo. Pero pagpaalam mo sa kanya, kausapin mo siya. Bago mo siya kausapin, siyempre, pag-pray mo. At ipag-pray mo din yung sarili mo na... kakayanin mo sa tulong ng Lord. So, I prayed hard. Pinag-pray ko po na, Lord, lagi kong sinasabi na hindi ko kaya, hindi ko alam, pero samahan mo po ako. Bago ko po kausapin si ma'am, na pinsan ko, ay mauna ka nang mangusap sa kanya. So, sa madaling salita, after nights of praying, kinausap ko po siya. At pagkatapos kong makausap, yung ina-expect ko, yung fear ko na baka tatanggi siya kasi busy siya or maiilang. Sabi niya, natutuwa pala siya kasi gusto din daw niya. Kasi gusto niyang, lalo na yung mga anak niya, gusto niyang may gawain na ganun para lagi silang makakapakinig ng salita ng Lord. So kung nanatili akong sinasabi kong hindi ko naman kaya at hindi ako humakbang, hindi po nakapagbukas ng gawain. So sa madaling salita, sa tulong ng Lord, by prayer, nakapagbukas po kami ng gawain doon. So, yun po, without the power of Christ, madi-discourage tayo, manghihina tayo, at magiging ineffective tayo. Hindi natin magagawa yung pinapagawa ng Diyos. But if we rely on the power of God and if we pray hard for it, ay pag-pray din po natin yung sarili natin na magkaroon ng desire, and God will give it, and God will fulfill it. Tutulungan niya po tayo doon sa mission natin. Amen. Isang magandang halimbawa po, no? Kapag yung isang sasakyan, like running a car without fuel, kapag wala pong gasolina, kahit anong tulak mo, next slide po, tingnan natin. Kahit anong tulak mo, hindi po yan aandar. Kahit po siguro ilang tawang magtulak, kung hindi ma-start yung engine at wala siyang fuel, hindi po yan aandar. Ganon din po sa atin. Kapag wala po ang kapangyarihan ng Diyos na sasama sa atin, pag wala po yung panalangin, kapag wala po yung pagsuko natin sa Diyos, we do it on our own, pagod lamang po ang abutin natin. In fulfilling our duties and responsibilities, mapaworker man tayo o hindi sa ubasan ng Diyos, lahat nga po tayo ay manggagawa dahil lahat po tayo may mission. Amen. And that is to reach out for souls. Mamaya po,
pag malapit na sa pagtatapos, makikita po natin yung demographics, no? Kung gaano pa karami yung hindi pa naaabot at gaano pa karami yung kailangan nating abutin. Pangalawang punto po, the struggles we face in doing the Great Commission. Kaya naman po hindi natin nagagawa yung pinapagawa na mission natin, may mga struggle po kasi. Unang-una na po dyan, the fear of rejection. Agree po ba kayo doon? Kaya ayaw nating mag-share or natatakot tayong mag-share, nahihiya tayong mag-share kasi unang-una iniisip natin, baka pipilosopuhin lang ako nito, lalo na kapag yung sharean mo ay alam mong may pagkapilosopo din or hindi naniniwala. Amen po ba? Or pakasabihin mo, baka mamaya pagtawanan lang ako nito or baka mamaya i-reject lang ako nito. Meron po tayong ganong takot. The problem is we are afraid. People are afraid that people will mock or ignore us. Baka kasi baliwalahin lang nila. But regardless, still do the task, do the mission. Ang solution po doon, actually, si Jesus, winar niya po tayo in John chapter 15, 18 to 20. Ang sabi po niya doon, sabi po dito, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. So kung magbahagi ka ng salita at magagalit ang mga tao sa'yo, huwag mong isipin yun kasi ako nga, nagalit nga din sila sa akin. So may pagpapaalala po si Jesus. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. Pero alam niyo po, mapalad nga po tayo dahil sa panahon natin ngayon, hindi na po ganun yung persecution kapag nag-share ka ng Word of God. Nung araw, mga unang panahon, lalo na po sa mga communist countries or sa mga Arab countries, talagang pag magbahagi ng salita ng Diyos doon ay pugot ulo ang abot nila. Or talagang hinuhuli sila, binabato sila. May mga testimonies po akong narinig, no? Pag nag-share daw po sila, or yung mga missionary daw po na sinisend sa mga communist countries sa China, sa mga Arab nations. Pag pumupunta po yung mga missionaries doon, wala po silang dalang Bible na buo. Pinupunit-punit po nila yung mga pahina ng Biblia kasi pag nalaman, pag nakita yung Bible nila, talagang huli sila, kulong sila. Sa ngayon po, hindi na po ganun yung sitwasyon natin. Sa mga Arab countries, hindi ko po sure kung hanggang ngayon, parang magawain po doon, mga Bible study, mga Sunday services ay underground. Underground, ibig sabihin, patago. Kasi pag nalaman na may gawain, hinuhuli sila. Kaya ang ginagawa nila, laging may kainan. Kasi pag dumating yung mga pulis at mahuli silang nagkakantahan, nagpupuri, ang sasabihin lang nila, may handaan kasi, may birthdayhan. So ganun yung palabas nila. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po ganun kabigat yung persecution pag nag-share tayo. We can easily share the Word of God at maraming mga kaparaanan para mag-share. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay sa atin ng boldness. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po doon, but He did not give us the spirit of timidity, but He gives us the spirit of power and boldness to share the Word of God. Meron pong isang missionary sa isang college campus. Nag-hesitate po siyang mag-share kasi nga natatakot siya na baka kutsain lang siya ng mga bata, ng mga estudyante. Pero pinanalangin po niya. Pagkatapos niyang ipag-pray, kinausap niya yung isang estudyante lang. Isang estudyante muna. Tapos yung estudyante na yon, in-invite niya din yung kanyang kaibigan. At yung kaibigan niya na na-invite niya, nag-invite din ng nag-invite hanggang dumami na sila, regular na silang nagba-Bible study. Amen. So,
Kapag natatakot tayo, manalangin lang tayo at ang Diyos po ang bahalang gumawa. Amen. Kapag natatakot po tayong mag-share, pag-pray po natin at ang Lord ang bahalang mag-share sa Kanya. God will give us the words, yung mga tamang salita na sasabihin natin, and God will prepare the heart of that person. Bago mo pa kausapin yung taong yun, nauna nang kinausap ng Diyos. Nauna nang pinalambot ng Diyos ang kanyang puso. God is just waiting for you to do the task, and that is to share. Amen. Kaya wag po tayong matakot. Lack of confidence, pangalawa pong dahilan, o pangalawa pong struggle natin. Yun nga, we lack confidence kasi sasabihin natin, hindi kasi ako maalam. Wala pa akong masyadong alam ng mga Bible verses. So ano pong solution doon? We have to educate ourselves. Magbabad tayo sa salita ng Diyos. Aralin natin yung mga gagamitin natin na mga salita. At higit sa lahat, we pray, ang Diyos naman pong magbibigay. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tamang salita. And minsan, just say your testimony. Just share your testimony. Alam mo ba, napakabuti ng Diyos sa ginawa niya sa buhay ko. Binago niya ako. O minsan, hindi naman tayo kagaya ng iba na ang testimony ay talagang galing sa pagiging drug addict, tapos na-transform. Pero i-share mo yung mga kabutihang ginawa ng Lord. Niligtas ka mula sa aksidente, pinagaling ka mula sa isang sakit, binigay yung hinihingi mo, pinapanalangin mo. And when you share that, doon magsisimula eh. At yung isang tao sabi niya, oo nga, napakabuti naman ng Diyos sa buhay mo. Hanggang eventually, nakapag-share ka na, nakapag-penetrate na ang Word of God sa kanya, may isang tao ka na. One mission accomplished. Amen. Na nasharean. Alam niyo po, meron po akong nabasang testimony ng isang sundalo, American soldier. He lacks the confidence na mag-share sa kapwa niya mga sundalo. Kasi syempre, pag sinabi mong sa military, sa army, mga brusko, maskulado, at talagang, di ba? Natatakot siyang mag-share, pero still, he prayed that God will give him the confidence to pray, to share the word. Hanggang natutunan niya pong mag-share. Hanggang naging very bold na siya sa pag-share. At alam niyo po, every time na nag-share siya about God, pinapatanggap niya yung mga tao, lahat ng mga sinisharean niyang mga kapwa niya sundalo, pinagtatawanan siya. And one time, dumating po sa punto na lokohin nga natin, pinagkaisahan po nila. Kasi lagi niyang sinasabi, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan. Lagi niyang sinishare na ganun. Sabi nila, sige nga, lokohin nga natin to. Sabihin nga natin sa kanya, sige nga, kung totoong yung Diyos na sinasabi mo ay mabuti at makapangyarihan. Alam kasi nilang hindi siya marunong mag-drive. Sabi nila, i-drive mo nga itong army car. Tingnan nga natin kung kaya mong mapaandar ng kahit 10 meters lang. Pero alam nilang hindi siya nagda-drive. And this soldier, ganun na lamang yung panalangin niya. Lord, huwag mo akong ipahiya sa kanila. Naniniwala ako na sa pamamagitan nito, gagamitin mo itong opportunity na ito, itong pagkakataon na ito, na patunayan sa kanila na ikaw ay Diyos na mabuti at makapangyarihan, and they will believe what I am sharing. Pumasok po siya doon sa sasakyan. Hinawakan niya yung manibela, ni-start niya. Alam niyo po, very confident po yung mga sundalo na hindi niya mapapaandar. Unang-una, hindi siya marunong mag-drive. Pangalawa, tinanggalan talaga nila ng gasolina para hindi umandar, para hindi niya mapaandar. Pero alam niyo po, when you do the will of God and when you follow, ang Diyos po ang bahalang gumawa ng kaparaanan. He can even do wonders and miracles. Amen. So, hinawakan niya yung manibela, pinag-pray niya, Lord, sa sitwasyon na to, sa pagkakataon na ito, patunayan mo sa kanila na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Mapapaandar ko itong sasakyan na ito. Alam niyo po, inandar niya, na-drive niya. Hindi lamang po 10 meters, umandar po yung sasakyan. Natulala, palakpakan po natin ang Diyos. Natulala po yung mga sundalo na ginawan siya ng mockery.
Kasi unang-una, alam nilang yung hindi marunong mag-drive, pwede pa kasi pwede mo lang maano. Pero yung tanggalan mo ng gasolina, hindi yun makakaandar. But doon po na-transform yung buhay ng mga sundalong kasama niya. Amen. Ano pong sinasabi dito? Gawin lang natin yung pinapagawa ng Diyos. Ang Diyos pong bahalang gumawa ng kapangyarihan. Ang Diyos pong bahalang magbigay sa inyo ng tamang salita at tamang gagawin. At ang Diyos pong magpapatunay sa kanila. Just do. Just obey. Just follow what God is commanding you. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. So pag-pray po natin, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na mag-share. May naiisip na po ba kayo sa ngayon na sharean? Amen. Pangatlo po, next slide po. Sa mga struggle po natin sa paggawa ng Great Commission is no compassion for the lost. Ito po talaga isang sakit natin Yung hindi naman natin masyadong iniisip or iniintindi na may mga taong mapapahamak, na may mga taong actually, napakarami pang mga taong hindi nakakilala pa sa ating Panginoon. Ang care lang natin, ang business lang natin, Christian naman na ako Tinanggap ko naman na si Jesus save naman na ako. Okay na ako doon. But what about the others? Paano naman yung kamag-anak mo, kapatid mo, kapamilya mo na hindi pa nakakilala? Sabi ko nga, laging ang fear kasi natin, di ba? Hirap mag-share lalo na kapag kapamilya mo, kakilala ka. Di ba? But when you pray, pag pinanalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng compassion para ma-sharean ko to. Naalala ko po ulit nung kakauwi ko po galing Taiwan. Medyo mainit-init. Di ko alam kung paano ko sharean yung magulang ko, mga kapatid ko. But I was praying for an opportunity. Ang ginawa ko po, si Papa sinulatan ko kasi hindi ko kayang yung face-to-face na kausapin, na sharean, na upuan. Sinulatan ko po. And through the letter, doon po ako nag-share. Kasi yung mga kapatid ko, ini-invite. Minsan ganun po, if we do not know how to start, paano ko ba i-share, paano ba ako mag-share, then just invite. Pwede kang sumama sa akin sa church at kapag nakapakinig na yan ng salita ng Diyos, ang Diyos nang bahala na mag-convict sa Kanya. Amen. Hindi natin alam ang gagawin natin, just pray. Yung panalangin natin, may magagawa na po yun. Lala ko, kararating ko po, yung pamangkin ko na 7 years old, grade 1. Sakto din pong medyo may pinagdadaanan ng pamilya, pero mature na po siya. Naalala ko, magkahawak kami ng kamay kasama ng isang kapatid niya. Pinag-pray ko at pinatanggap ko, iyak siya ng iyak. 7 years old, no? At ganun pa ako on fire na mag-share sa kagustuhan kong madala makakilala sa Panginoon. Naintindihan niya, 7 years old. So wala pong pinipiling edad. If God convicts you to share the word, sino man yan, bata man yan, matanda man sa'yo, kaedad mo man, if God convicts you. Actually, hindi naman po natin kailangang humanap pa ng opportunity kasi, sabihin na, hindi naman ako para dyan. Kasi nga, lahat nga tayo, binigyan ng mission. Lahat tayo, kabahagi doon sa mission na yon, doon sa Great Commission, na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, and to all nations. Amen. So if we lack compassion, kapag feeling natin ay kampante na tayo, okay naman na ako or sabihin mo, okay na rin naman ang pamilya ko kasi Christian naman kami lumaki, Christian family. Again, what about the others? Pag-pray po natin, Lord, give me compassion. Turuan mo ako na maging concerned din ako sa ibang tao, na maging concerned din ako sa kaligtasan ng ibang tao. Na hindi po ako makokontentong ako lang at ang pamilya ko ang ligtas, kundi yung marami pang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Amen. Ang solution po doon, if we lack compassion, let us pray for God's heart. Pag-pray natin na maging kagaya tayo ni Jesus, kasi ano po ba yung heart ni Jesus? His heart is for the lost. His heart is for sa mga naliligaw na tao. Very compassionate po si Jesus sa mga taong yon. In Matthew 9:36,
Sabi po doon, Jesus had compassion on them. Nung nakita niya yung mga tao na napapariwara, malungkot, miserable ang buhay, nagkaroon siya ng awa at habag. Tayo po ba, kapag nakakakita tayo ng mga tao, alam natin na very miserable yung buhay nila because they do not know Christ. Magulo, masalimuot, at alam nating patungo sa kapahamakan. Ano pong nararamdaman natin? Wala lang ba? Kung ganun yung feeling natin na wala lang, okay lang makita silang ganun, let us pray for God na yung puso natin ay bigyan ng compassion. Na kung paanong tayo iniligtas lang din naman ng Lord. Naalala ko yung laging paulit-ulit na sinabi ni Pastor Joey, no? I am just forgiven. Ako, ikaw, tayong lahat, we are just forgiven. Tao lang din tayong pinatawad ng Diyos galing sa masama. Patungo sana sa kapahamakan pero pinatawad tayo at niligtas ng Diyos. Share din natin yun sa mga hindi pa nakakakilala at hindi pa tumatanggap sa Diyos. At nang sila po'y kasama din po nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, pangatlong punto po, the source of power. May pinanggagalingan po yung kapangyarihan na kailangan natin para magawa ang mission na ito. Una po, Jesus promise. May pinangako po ang Diyos. May pinangako po si Jesus, di ba? Our theme verse, ang sabi po kanina in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Makakatanggap daw po tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan para gawin yung mission na pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. 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 Pangalawa po, the person of the Holy Spirit, siya po yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan because the Holy Spirit, He is our advocate. Pag sinabi pong advocate, siya po yung sumusuporta, siya po yung nagdi-defend, siya po yung speaks for another. Siya po yung nakikipag-usap sa Diyos Ama on our behalf. The Holy Spirit is also our helper. He is our teacher. In John chapter 14 verse 26. Naalala ko po tuloy nung nasa Aurora kami. Meron pong 5 bayan doon na may gawain ng JL. At yun nga po, ang panawagan ay to expand, to share the word, magbukas ng mga Bible study, magbukas ng mga life group. Alam niyo po, ang challenge sa amin, yung isang bayan po kasi, may isang bayan doon na yung mga life group leaders or Bible study teachers nila, yung mga humahayo, ay mga naka-wheelchair. Sipin niyo po no, mga PWD. Pero walang dahilan para hindi makahayo. Isang napakalaking challenge, titignan po namin sa bayan namin, no? Bakit tong isang bayan, kaya nilang humayo, kaya nilang gumawa, magbukas ng Bible study, na yung mga magtuturo, yung mga hahayo, ay mga naka-wheelchair, mga PWD. And what about us? Naka-wheelchair ba tayo? Alam niyo, napakalaking challenge po yun, no? Sa atin din, as an eye-opener, we have the strength, and I believe we have the resources to go para humayo. Ilan na po ba ang gawain? Ilan na po ang Bible study ng ating panambahan? At ilan po ang willing na magbukas, magpagamit? At ilan po ang willing na magpatuloy? Alam niyo po nung pinag-aaralan ko to, no? Isang pagpapaalala ng Lord. Sabi ko, wala nga akong hinahawakang life group sa ngayon. Though nakaka-attend, may gawain sa airport sa lugar namin. Salamat sa Lord sa buhay nila, Mami Nancy, Brother Raul, Sister Ara. Sino pang kasama pupunta doon? Mga kasama pupunta. At I believe meron sa San Roque, meron sa mga therapist, meron sa Kawayanan, meron sa Taiwan. Meron pa po ba tayo sa Taiwan? Pero ang panawagan ng Lord, hindi lamang sa lugar na yon, kundi bawat lugar na kung nasaan tayo at bawat lugar na maapakan ng ating mga paa. Amen. Kasi ang Diyos naman po ang sasama sa atin. Amen. Pangatlo po, the purpose of power. Bibigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos dahil
nais po ng Diyos na tayo po'y maging very bold witness. Hindi po para tayo po ay mapapurihan sa sarili natin. It is not for our personal glory, but for bold witness and for the glory of God. Ibibigay po ng Diyos yung kapangyarihan sa atin para tayo po'y maging malakas, masigasig, and very bold to share the Word of God. Amen. Now, next step po tayo, the strategy of multiplication. Paano po natin magagawa yung mission na yon? Kalabitin mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo, pinapaalala ko yung mission natin ha. Sige po. Baka kasi makalimot ang bawat isa, paalalahanan po natin. Ikaw, ako, at tayong lahat ay may mission. At paano po natin gagawin yung mission na yon? Paano ba yan, Sister Divine? Paano ko gagawin? Okay, number 1 po, start locally. Yung binasa natin kanina, di ba? Yung text natin, sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem. Nung time po kasi na sinabi ni Jesus ito, they are in Jerusalem at taga-Jerusalem po sila. So when we speak of Jerusalem, when He spoke of Jerusalem, He is referring to the local area na kung saan nabibilong. Tayo po ba, locally, where do we belong? Family. Sige, mag-isip po tayo. May member po ba ng family natin na hindi pa nasya-sharean? O hindi pa nakakakilala kay Lord? Hindi pa tumatanggap kay Lord? Meron po ba? Meron. Ano pong gagawin natin? Marami pa po. Amen. Locally, we also belong to our workplace, sa mga nagtatrabaho. May katrabaho pa po ba tayong hindi pa nakakakilala kay Lord? Sabihin natin, Sister Divine naman, ang hirap nga mag-share sa kanila, mga pilokso po nga Ayaw nga nilang tanggapin or pagtatawanan nga ako Alala ko, alam niyo po, nung years back ako, nagtatrabaho po ako sa BPO. Alam niyo po, pag nasa BPO ka, medyo ibang mundo. Hindi ko alam kung paano ako mag-share. But they know na ako ay Christian. Pero hindi po ako nakakapag-share. Hindi ko alam kung paano ako mag-share. 8 years po ko sa isang BPO company, magre-resign na ako. I have that very big burden. At napakabigat na sabi ko, Lord, magre-resign na ako, hindi man lang ako nakapag-share sa kanila. Pero paano ko pa gagawin? Although, lagi nating sinasabi na yung life testimony mo itself, you're already sharing. Pero iba pa rin yung intentional talagang mag-share ka ng Word of God. Amen. Sabi ko, paano ko ba gagawin, Lord? Tulungan mo naman ako, turuan mo ako. May internal email po kasi kami niyan. So, karamihan ng mga nagre-resign pag signing off, magsisend yan ng email na signing off, nagpapaalam na ako, last day ko na, alis na ako. Sabi ko, Lord, parang ang bigat sa dibdib na 8 years akong nandito, hindi ko malang na-share, hindi man lang ako nakapag-share. Paano ko ba gagawin? So, nung nag-sign off po ako sa email, send to all yun nakatrabaho mo. Nag-share ako doon. Sabi ko, Lord, kahit dito ko na lang gagawin. At least I did. At least I shared. Ikaw na ang bahalang mangusap sa kanila. So sa email po ako nag-share. This is Divine, ganyan, signing off. Last day ko na. At I just wanted to share. I just want to share everyone. Nag-share ako ng salvation. Tapos nag-sign off. Tapos, wala na rin. Umalis na rin ako. Hindi ko na alam kung ang naging outcome. But I believe, ang Lord na po ang bahalang mangusap sa kanila. Amen. Community, the local community where you belong. Nandito po tayo sa Don Bosco. Kanina nga sabi ko, nagbibilang ako, ilan na po ba ang gawain na nabuksan? Yung mga gawain po kasi Bible Study Life Group, yun po yung mga opportunity para makapag-share tayo. Amen. May mga kinoconvict na po ba dito na gustong magbukas ng gawain? Approach nyo lang po si Pastora. Mas matutuwa po. Matutuwa po si Pastor at mas matutuwa po ang Lord kung merong magde-decide na ialay ang kanyang buhay, oras at panahon para magbahagi ng salita ng Lord. So, ayan po yung Jerusalem natin. Sa mga estudyante, marami tayong mga kaklase, di ba? Pero paano ba tayo mag-share sa ating mga kaklase? Alam mo naman mga kabataan ngayon, Sister Divine. Pero huwag po nating pangunahan. Just pray for an opportunity and ask God, Lord, tulungan mo ako, paano ko makakapag-share sa kaklase ko, sa kaibigan ko.
Again, sabi ko nga, kapag di mo alam, invite mo lang. Sama ka naman sa akin sa church. Pag di mo alam, sendan mo ng messages. Alam niyo po, napakadali na ngayon ang communication. Isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord. We are living in a world na nasa computer and internet world talaga tayo. Advancement of technology and yung communication ay napakadali na lamang. So, instead na yung mga walang kwentang mga trending ang i-share natin, sharean natin ng mga Word of God, sharean natin ng mga quotes, positive, mga verses. Amen. And pray for God, Lord, paano ba ako makakagawa ng pinapagawa mo? Again, may mission ka, may mission ako, may mission tayo. Regardless of who you are. Dahil nakakilala ka na sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, dahil sumunod ka na sa Kanya, follower ka niya, you have the mission to share the Word. Amen. Pangalawa po, expand outward. Pagkatapos ng local community where you belong, pagkatapos kung nasaan ka, mag-expand ka, go to your neighbor, and go to different groups. Judea and Samaria. Sabi niya po doon kanina, di ba? You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria. Ang kapit bahay po, kapit lugar ng Jerusalem, Judea and Samaria. Tayo po nasa Don Bosco, praise God, nag-expand tayo, may extension service tayo sa JL Moonwalk. Nawa, may mga magbukas ulit sa mga susunod na mga panahon, hindi lamang moonwalk, kundi sa mga kapit barangay pa natin. Marami pang hindi naaabot. At yun po yung mission na pinapagawa ng Diyos sa atin. O tayo, after our family, who's next? Yung kapitbahay natin. Yung kakilala natin sa ibang lugar, sa ibang probinsya. Yung dati mo nang naging katrabaho or katrabaho ng dati mong katrabaho na nakilala mo. Amen. And finally, number 3, reach globally. Sabihin natin, ano ba yan, Sister Divine? Locally nga lang ay ang hirap. Paano pa kaya globally? God will give us the power nga. And ano po itong mga pamamaraan na to? Sabi niya doon, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and pangatlo, to the ends of the earth, at sa lahat ng dako ng mundo. Sabi natin, pang mga missionary na lang yan. May mga missionary naman po talagang pinapadala sa iba't ibang lugar. Pero paano po tayo magiging kabahagi na kahit hindi po tayo pumupunta sa ibang bansa, paano po tayo magiging kabahagi? Alam niyo, may tinatawag po tayong digital evangelism. Kagaya ng sinasabi ko kanina, no, I got to thank God, last month po, no, August. Nagpasalamat talaga ako sa Lord, na sabi ko, Lord, salamat dahil nasa panahon po kami na napakadali na lamang ang access ng communication. Wala rin language barrier. Na-share ko po ito, no, testimony sa Don Watch sa Bible study sa airport, pero i-share ko lang po ulit. Nag-create po kami ni Brother Joel ng YouTube channels. 6 yata yon, iba-ibang niches. Yung isang niche po namin ay 2 pala, about motivation, about faith, and about hope. At syempre, ang goal po namin doon ay eventually ma-monetize. Content creator ba? Pero faceless, hindi po yung mga nagpapakita ng mukha. So, pinag-pray namin. Nung unang araw, unang upload ko ng video, before ko po i-upload yung video sa niche, sa motivational na niche ko, about hope. Nilihans ko po yung video. Sabi ko, Lord, I pray na, alam mo na ang goal namin, kaya kami nag-create nitong channel na ito ay ma-monetize, para kumita. Eventually ay ma-monetize. But I pray, Lord, let every video na i-upload ko umabot ng mga tao na makakakilala sa'yo. Kung meron mang nalulungkot, hayaan mong kapag napanood nilang video na to, sila po ay mapapasaya. Kapag merong nanghihina, mapapalakas. Ilihans ko before ko in-upload. So, in-upload ko na yung unang video. Siguro mga 3rd day na nag-upload, daily po kaming nag-upload. Basta the first week,
chinek ko yung comments. Common comments naman kasi doon ay amen, I agree, thank you Lord, mga ganun yung mga comment. Merong isang nag-comment, napakahaba ng comment niya. At hindi siya English alphabet yung pagkaka-comment. So sabi ko, pinaglolo ko yata ako nito kasi alam niyo maraming mga pinaglolo ko yata ako nito. Sabi ko, paano ko maintindihan to? But praise God, ayun nga po, we are living in a world na napakadali ng access. May mga AI. So sabi ko, translate ko kay ChatGPT, kaya niya. So sinubukan ko, di pala no. So, pagkakita ko ng text, alam ko na Thailand yun. Kasi nung nag-work po ako sa Taiwan, may mga Thailander po kaming kasama. Alam ko na ganun yung sulat-sulat nila. So, Thailander yung nagsulat-sulat. Pinatranslate ko kay ChatGPT. Sabi niya doon, dalawa kami ni Brother Joel nagbabasa eh. Sabi niya, honestly, I don't know how to pray. Unang ano pa lang, sabi ni Brother Joel, kawawa naman siya. Nakita namin yung privilege na tayo, we have God. Anytime may access tayong manalangin, pangangailangan ka, just pray to God. And we know that the God whom we call to is an answering God. Amen. Kaya honestly, I don't know how to pray. Hindi ko alam paano manalangin, kahit gusto kong manalangin. So, i-paraphrase ko na lang po yung sinabi niya. Ang alam ko lang, sabi niya, ang kilala ko lang ay yung Diyos na nasa Thailand, sabi niya. So, doon pa lang, Thailander siya. At Buddhist. Sabi niya, ang alam ko lang ay yung Diyos na nasa Thailand. Nagsusumikap naman ako na gawin ang mabuti, sabi niya. Pero nakokonsensya daw siya. Tapos sabi niya, gusto kong manalangin pero hindi ko alam kung paano at kung anong gagawin ko. Sana mapatawad ako ng Diyos. Basta ganon yung flow ng comment niya. So it is an opportunity to share. So nireplyan ko. Sabi ko, you know what? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay nagpapatawad, tanggapin mo lang si Jesus, ganyan. Naka-English na realize ko, hindi pala English yung ano niya. So pinatranslate ko ulit kay ChatGPT, may translate niya is dun sa text ng Thailand, tapos sinend ko. And I thank God. Hindi na po magiging hadlang, di mo alam yung language nila, may mga tools na tayong pwedeng gamitin, hindi magiging hadlang na hindi ka makapag-share. Amen. Nandito tayo sa Pilipinas na abot siya. Actually, pag chinek mo yung chinek ko yung reach nung shorts. Video shorts lang po yung mga ina-upload namin. Wala namang Thailand doon. Mga US, UK, Philippines ang marami. Siyempre, sabi ko, siguro nasa US to or nasa ibang bansa, pero Thailander siya kasi yun yung ano niya. But the thing is, I was able to share the Word of God. I was able to share Jesus. Kung mag-iisip po tayo, paano ba ako mag-share ng Word of God sa ibang lahi, ibang bansa? Then we have all the means. We have all the access to social media. Gamitin po natin. Actually, ang social media, nilikha naman ng Lord yan, hindi para sa ikakasama. Kundi, gamitin natin. Though ginagamit ng iba para sa kasamaan, gamitin natin. Para sa mabuti at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Just share, just post anything that is motivational, Bible verses, share it to your friends, share it to someone na alam mong nangangailangan ng pagli-lift up. And you are becoming part of evangelizing all the people of the world. Kahit nasaan man yung kaibigan mo na yan, di ba ba? O kahit ibang lahi, di mo kakilala, do it. No, kung hindi naman, yung iba kasi hindi naman ako maalam, Sister Divine, sa ganyan, hindi man ako mateki, ko naman kayang mga yan. Then anong kaya natin gawin? Again, nung inaaral ko po ito, no, pinaalala ng Lord sa akin, have you been praying for those missionaries? Have you been praying for those who are leading the Bible studies and life groups? Nananalangin ka ba? Na ipapanalangin mo ba yung mga humahayo? Hindi ka na nga nakakahayo, edi gawin mo na lang pananalangin. Alam mo, na-rebuke po ako. And while studying this, pinag-pray ko po talaga. Nalala ko kung sino-sino, Lord, yung mga kapatiran namin na humahayo. In that way, you become part. Hindi ka makahayo, di doon na lang yung maging parte natin. Panalangin natin yung mga humahayo, yung mga nag-share. Amen po ba? And in that, na-fulfill po natin yung mission natin. Sige nga, tapikin mo po ulit yung katabi mo. Willing ka bang gawin yung mission mo? Pag-pray mo natin yung mga humahayo. Pag-pray din po natin na tayo din mismo magkaroon ng desire na humayo.
Amen. Sige po. Next, the secret to fruitful witness. Pinakauna po dyan, we have to abide in Christ. Yun naman po yun eh. Dahil apart from Him, we are nothing and we can do nothing. Hindi natin kakayanin kapag hiwalay tayo sa Lord. Kapag hahayo lang tayo na sa sarili nating lakas, hindi tayo sasamahan ng Diyos. But if we keep on abiding sa ating Diyos, nandyan lagi ang kanyang pagsama. Next, walk daily in the Spirit. Samahan tayo ng banal na Santong Espiritu. And next, proclaim and live boldly. Pahayag natin ang salita ng Diyos. At isa pamuhay. Ayun po kasi yung paalala sa atin. We walk the talk. We share, but we make sure na nakikita din sa buhay natin. Yung ibinabahagi natin. Darako po tayo sa ating conclusion and a call to action. Kagaya ng sinabi natin kanina, the task is vast. Malaki. Malawak po yung gampanin na pinapagawa sa atin. But Christ's power is greater. Malaki, mahirap yung mission natin, pero mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Mas makapangyarihan ang Diyos na sasama sa atin. At ang lahat ng bagay ay magagawa natin. I can do all things through Christ who give me strength. Kaya manatili po tayo sa ating Panginoon at hilingin po natin ang kanyang pagsama. The Holy Spirit empowers ordinary believers for extraordinary mission. Ordinary as we are, kaya po natin gumawa ng extraordinary kapag kasama po natin ang Panginoon at kapag nilakipan ng Diyos ng kapangyarihan yung ating pagsunod. Amen. Alam nyo, pag humahayo po tayo, may mga nakasalamuha tayong may sakit at karamdaman, magpa-pray. Hindi naman po tayo yung magpapagaling eh. Just pray. Instrumento ka lang ng Lord. Ang Lord ang magpapagaling at ang Lord ang gagawa ng himala sa buhay nila. Just pray, just obey, just do what God is asking you. This is our call to action. Gusto ko lang pong i-reiterate to, no? Actually, naituro po to sa atin sa midweek, Sister Nancy. At gusto ko pong ulitin at bigyan ng diin. Let us take a look on our global perspective. Bakit now is the time? Bakit ngayon na ang panahon na tayo po ay kumilos? Bakit ngayon na ang panahon para tayo po ay magdesisyon na humayo, magbahagi ng salita ng Diyos? Now, let's take a look of our world population. Right now, as of 2025, meron pong 8.2 billion people in the world. Dami po, no? And out of that 8.2 billion, ilan po ang Christian? Ilan po ang nakakilala sa ating Panginoong Jesus? 2.63 billion. And that is only 32%. Take note, yung 2.63 billion na Christian na yan, kasama pa dyan lahat ng denomination at kasama pa dyan lahat, even yung mga nanlalamig na Christian. Hindi lahat yan ay mga solid na Christian. So meron pa tayong 68% na hindi pa kumikilala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. And every day, may pinapanganak, meron ding namamatay. Every second, pa ba yung second? Tik-tak ng relo. Tik, tik, tik. Every second, bawat paggalaw ng segundo sa relo, may 2 taong namamatay sa buong mundo. So habang nagsasalita po ako dito, ilang tao na po ang nawala. At doon sa mga namatay, nawawala na tao na yon, 120 people per minute. And 62 million people per year namamatay. Ilan po kaya doon ang may kasiguraduhan ng kaligtasan? Ilan po kaya doon ang naabot ng salita ng Diyos? Ilan po kaya doon ang tumanggap kay Jesus
bilang Diyos sa tagapagligtas. Knowing the 8.2 billion population at 2.63 lamang ang Christian, panigurado, tik, 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 sa bawat namamatay, panigurado, meron at meron doong hindi mananampalataya. At panigurado, sa mas malamang, mas marami doon ang hindi tumanggap kay Jesus. Ano po yung challenge sa atin? At ano po yung paalala? Sa'yo, sa akin, at sa ating lahat. Every second, kapatid, souls are lost to eternity without Christ. At tayo bilang mga mananampalataya at nakakilala na kay Lord, we are accountable and we have the responsibility. We are commissioned. We are tasked for a mission to share. Para naman pag ginawa natin yon, someday pagharap tayo sa Lord, Lord, nagawa ko yung pinapagawa mo. Nakakaya pong humarap sa Lord kapag hindi natin nagawa. And again, it is a calling for you, for me, and for all of us. Para sa ating lahat. Nawa po, magkaroon tayo ng burden. Kagaya na lagi kong sinasabi no, na hindi ko naman forte yan mag-evangelize, hindi ko naman kaya yan. Pero magsisimula po sa burden. Sabi ni Brother Joel sa akin, yun po yung paalala niya, pag-pray mo, nabigyan ka ng Lord ng burden, compassion for the lost soul. Pag-pray mo, yung opportunity na makapag-share ka. And if we are really not confident nga na mag-share, marami pong mga ways para makapag-share. Invite mo na lang sa church. Sendan mo na lang ng mga verses. Sendan mo ng mga uplifting words. Kung hindi mo rin kaya, mahihain ka, pray. Panalangin mo. Lord, I pray sa salvation ng kapatid ko, ng nanay ko, ng tatay ko, ng kaibigan ko. Pag-pray din po natin yung mga humahayo, doing the mission. Lord, palakasin mo po sila. Sila man din po ay napapagod. Sila man din po ay may mga sariling mga problema na kailangang unahin. But they take time. Naglalaan ng panahon para humayo, para magbahagi ng salita ng Lord. Because this is the mission that God has given us. So ito po ang challenge sa atin. And we will end. Pwede po ba, kapatid, sa bawat isa sa atin, starting today, let us commit to pray for boldness daily. Let us overcome fear, lack of confidence, and indifference. And let us pray, Lord, ilagay mo po sa aking puso na maburden ako. Na maburden akong ipag-pray itong mga tao na to. And start to choose. Kahit isang tao muna, pag-pray mo sa Lord. Lord, ilagay mo sa puso ko, ilagay mo sa isip ko kung sino yung isa, pinakaunang tao. Starting today, narinig ko itong mensahe mo. I will reach out. Start ko muna sa isang tao. Sino yung isang tao na yon na shesharan mo? And pray. Pag-pray mo sa Lord, before mo po siya lapitan at before mo po siya kausapin, nauna na siyang kinausap ng Lord. Amen. At nawa po, ito ang panalangin natin. Lord, use us. Gamitin mo kami. Umabot ng mga kaluluwang wala pa sa iyong paanan as part of our service to you. Alam niyo po, hindi po kailangang maging worker ka, tumatayo ka, para masabing manggagawa ka ng Diyos. By just simply doing this great commission, binahagi mo lang yung salita ng Lord, you are already a worker of God. Kikita man ng iba o hindi, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. Nawa po, sa oras na ito, sa umagang ito, mag-decide tayo. I-convict ng Lord yung heart natin, Lord, maging manggagawa mo ako sa pamamagitan ng pag-share, sa pamamagitan ng pagre-reach out ng isang tao na hindi pa nakakilala sa iyo, ilalapit ko sa iyo. And your reward, your crown, naghihintay po sa kalangitan. Tumayo po tayong lahat. Umawit tayo ng isang awiting pagdededicate sa Lord. Lord, here I am, send me. Here I am,
Use me. I am ready. Inaalay ko sa iyo ang buhay ko. Ito po ang panata ko. Sige po, habang nakataas ang ating mga kamay, nakapikit ang ating mga mata, as we sing this song, nawa mag-arise ang prayer sa puso natin to pray for someone na i-reach out natin. Let's sing this song. Di man sapat aking mga Hallelujah. gawa sa paglilingkod sa Diyos Sige na po, worship the Lord. dakila. Lift up your hands. Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon Hallelujah. at pagkakataon, magmamahal, Yes, Lord. magtatapat sa iyo. Hallelujah. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ako ngayon at kailanman, Panginoon. Ako sa iyo'y magtatapat. Yes, Lord. Gagawin ko ang lahat para ang mundo, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Minsan pa awitin natin. Di man sapat aking mga gawa. Kapatid, i-commit mo sa Lord ang buhay mo. Sa paglilingkod sa Diyos na Mag-decide na dakila. ipagamit ang buhay at lakas na meron ka. Di man sapat aking mga sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan. Panata ko ngayon at kailanman. Yes, Lord. Panginoon. We offer our strength to you, Lord. Ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Dedicate your lives to Hindi God. hangad itong Hallelujah. mundo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hindi Hear the prayers of your people. gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Before we pray, sa oras pong ito, kung meron pong kinoconvict ng Lord, nagnanais na muli mong ialay ang iyong lakas, panahon at buhay sa Lord, at narinig natin yung katuruan, sino po ang gustong gumawa ng hakbang sabihin, Lord, here I am, use me. Lord, here I am, send me. Lord, here I am, tulungan mo akong maibahagi kita sa iba. Can you just move forward? Dedicate your lives and your time to God. Habang tayo po'y binibigyan ng Lord ng lakas at panahon, pagkakataon na makapaglingkod.
Gusto nating muling ialay ang buhay at sarili natin at lakas sa Lord. Bigyan tayo ng Lord ng lakas para humayo at gawin ang pinapagawa niyang mission sa buhay natin. God will give us the strength and the power to do the task. Sige po, you are free to come forward and offer your lives, your strength to God. You are free to come. Hallelujah. Here are your people, Lord, ready once again to offer our lives and strength and lives to you. Ang buhay na ito'y galing sa iyo, O Diyos. Nais naming ipagamit at nais po naming gawin ang misyon na pinapagawa mo. Equip your people, O God. Bless your people, Lord. Strengthen your people to do the task. Meet their needs, O God, as they fulfill their calling. Hallelujah. Hallelujah. Courage to preach His word. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus, dalangin namin, Panginoon, ilagay mo ang tamang salita. Tanggalin mo ang takot o pangamba. Hindi kami, Lord, mananangan sa sarili naming kakayahan. But we will rely on you, Jesus. And Father, we thank you that we receive this morning, Lord, the empowerment coming from above. Thank you, Lord, dahil pinaalala mo sa amin, Panginoon, sa gana naming kakayahan. Wala kaming talino, husay o galing. Pero Lord, hindi ka namin ipapahiya kanino man. Hindi ka namin ikakahiya kanino man. Kung ang napakaraming tao, Panginoon, malakas ang loob, Panginoon, magpalaganap ng kasamaan at kamalian. Lord, kami, O Diyos, magiging matapang kami. Ipahayag ang tanging tagapagligtas na si Jesus. Father, in the name of Jesus, use our lives, O God. Lord, para marami pang tao ang mapalapit, gamitin mo ang aming mga patotoo na maraming tao ang kumilala sa iyo. Baguhin mo ang aming mga buhay. Kung hindi man kami nagiging magandang patotoo, nagiging dahilan para ang mga tao'y magtanong kung totoo ba kaming may Diyos na nagbabago ng buhay. Change our lives, Lord God. Change our hearts, Lord, in the name of Jesus. And live in us, O God. Gawin mo kaming laging ilaw, O Diyos. Yung ilaw na nanggagaling sa iyo, na kapag nandun kami sa mga lugar na yon, kami ang magsisilbing liwanag sa liwanag na galing lang sa iyo. Make us a blessing, O God, not a stumbling block. Make us a blessing to people to come to you, O Lord, in the name of Jesus. Change us, change our hearts, and give us the courage to speak your word. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong umagang ito, binuhay mo ulit, Panginoon, the deep burden for the lost souls. Tinanggal mo na yung pagiging wala naming pakialam sa mga hindi ligtas. Muli, Panginoon, hindi kami mapapakali hanggat meron kaming mahal sa buhay. Nalayo pa rin sa iyo. Mga kakilala at kaibigan, hindi man namin kakilala, gamitin mo ang aming buhay hanggang dulo ng aming mga lakas para makapaglingkod sa iyo at maghayag ng iyong salita. In return, bless your people, O God, who have accepted, Lord God, this challenge to preach your word, to speak about you, Lord. Pour out the mighty blessings of power beyond they can imagine, beyond they can ever ask or think, Lord. Be blessed by our God for giving your commitment to speak His word. We give you, Lord, all the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. And everyone says, Amen and amen.